Let's talk about the invitation of the Lord Jesus to come to Him. Sa gitna ng pinagdaanan ng marami sa atin na pagbaha, we can talk about the fact that the Lord Jesus Christ continues to extend to all of us His invitation, come to me, all of you who are heavily laden. Sa katulad po natin na ako po lumaki po sa baha, mula sa paglaki ko sa release ng tren, at pag-upa-upa namin ng bahay, lahat ng naupahan namin binabaha, At talagang nagigising na lang kami, nakalutang na kami sa tubig. I can imagine. At nung finally, ng aking kapatid ay makapag-abroad, sila ng aking nanay at yung aking kapatid ay nakapag-ipon. And finally, nagkaroon kami ng dream house doon sa Tugatog. At ang sabi, baka binabaha dyan. Once every 4 years lang. Yung pala, 4 times every year ay binabaha. At ngayon po ay talagang lampas tao po ang baha. Kaya sabi namin, yung dream house na nakakamit namin, babahain din pala. Ang sakit, ang hirap, At naalala ko mga panahon na yun, tuwing umuulan, malakas na ang baha, nandiyan na sila Pastor Herman, nandiyan na sila Pastor Art, at ang kanilang mga pamilya, at ang mga kapatiran, pupunta na sa amin dahil iaangat na lahat ng gamit namin, iaangat na. Na ako'y dumating kagabi sa bahay, nakita ko yung aming refrigerator nakaangat. At ang sabi ng asawa ko, bakit inangat ito? Sabi ko, dahil tayo na ang susunod na babahain, ang sabi ko sa mga anak natin, itaas ang mga dapat itaas. At ang sabi ng asawa ko, ba't hindi pa binabalik? Sabi ko, okay lang. Kasi kapag nandiyan ang baha, merong adrenaline rush. Kahit hindi mo kaya na ang nabubuhat mo. Tama ho ba yun? Am I correct? Pero ang masakit, kapag hindi ka binaha, yung ibabalik mo, parang wala na yung lakas. Tama ho ba? Di ba? Parang wala na yung adrenaline. Hindi mo na maibalik. At sabi nila, sana pala, hindi natin naiangat. Kung hindi naman naiangat at nabaha, sana pala naiangat natin. Hindi mo alam kung saan lulagan ang sarili natin, di ba? Mga kapatid, mga minamahal, whether kayo binaha o hindi binaha, the invitation of the Lord stands. Come to me, all of you are heavily laden, and I will give you rest. Mga kapatid, mga minamahal, napakasarap na ang Diyos ay nagkatawang tao, nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, namatay, inilibing at nabuhay na magbuli at kumatok sa puso natin at atin siya inimbitahan. At nang atin siya papasukin sa ating buhay, sa bawat yugto at pangyayari ng ating buhay, He would always whisper to you, come to me. Whenever you are weary, whenever you are tired, come to me. Kapag tayo nasa panahon ng pangangailangan, we think of people we can go to. We think of agency who can help us. We think of relatives who can help us, friends who can help us. Those are good. But first and foremost, you must remember that the Lord's invitation stands. Come to me. Can we say that together? Come to me. Praise God. At ano po ang mga bagay na nais nating mapag-usapan po tungkol sa imbitasyon ng Panginoon sa panahon na dumadaan tayo sa problema, sa panahon dumadaan tayo sa pagsubok, What is it about the invitation of the Lord? Well, there are 3 things from this passage that we can find. Una, ang sabi ng Panginoon, we can talk about Jesus' invitation to be refreshed. Sabi po ng talata, all you who are weary, all you who are weary, lahat kayong nabibigatang lubha. Weariness is an exhaustion of strength. Yung nauubos yung lakas mo. It's exhaustion of endurance. Exhaustion of, by definition, it is an exhaustion of vigor. Exhaustion of freshness. Alam mo yun, yung bang parang nauubos yung lakas mo. You are helpless. Nakikita mo yung mga gamit mo na kabibili mo lang ay lumulutang-lutang. Yung sasakyan mo, talagang ang tagal mong pinag-ipunan, tapos ito lumulutang-lutang. Inilagay mo na nga sa mataas na lugar na hindi naman nababaha. Tapos ngayon nabaha pa. Apakahirap, As I was looking at the post, my heart was crying to the Lord na bakit nangyari ito? Sabagat hindi biro, Ang ilan ay kahaayos lang ng bahay, Ang aking po anak, si TJ, kapapaayos lang ng kanyang biyanan niya at ng kanyang nilang mag-asawa yung kanilang bahay. At ngayon lumutang.
ang mga gamit, ano po. And He is just one of the many, ano po. I cannot help but to remember my own experience, ano po. Sa tanang buhay ko, lagi talaga ako puro baha, ano po. Kaya po, mga kapatid, mga minamahal, ang sinasabi ng Panginoon, let's talk about His invitation that when we feel exhausted, when we feel helpless, when we feel na yung lakas natin ay nanghihina, ano po, minsan, physically, nanghihina yung lakas mo. Minsan naman, hindi ka naman nanghihina physically, pero sa loob mo, nanghihina ka. Nawawalan ka ng lakas ng loob, nadi-discourage ka. Ang sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are weary. Mga kapatid, mga minamahal, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi lang siya nag-iimbita ng mga lalaki at babae, matanda at bata, na huwag mapunta sa impyerno, kundi mapunta sa langit. Kundi nag-iimbita rin siya na sa pagdaan natin ng pagsubok, sa pagdaan natin sa problema, sa pagdaan natin sa pagkapagod. He is always there to help us, to journey with us, and to tell us that I am just by your side. Hallelujah. So 1 Samuel chapter 30 verses 3 up to verse 4 and then verse 6, si David nagkaroon ng pakiramdam ng exhaustion, ano po, sapagkat sarili niyang anak, kinudeta siya. Tapos yung mga tauhan niya, hinahunting siya sapagkat malaki ang pabuya pag siya napatay. Kaya patago-tago siya. As a warrior, he can handle those. But what he cannot handle is the idea that his own son would like him killed. His own son took away the throne. At his own men who used to be loyal to him are now here trying to kill him. Kaya ng katawan niya, kaya ng kanyang utak, pero yung kanyang damdamin nakakadama ng exhaustion. At sa talatang yan, verse 3, verse 4, ano po, ang sabi po dyan, ano po, ay nagpalakas siya. So David and his men wept aloud. As a warrior, you don't cry. Pero si David, he cried until they had no strength left to weep. Sobra, ano po, ang sarap naman sa Panginoon, pwede kang umiyak. Amen? Pwede kang umiyak. You can talk about yung panghihinayang mo. You can talk about your pain. You can talk about your hurt. And the Lord is there to listen. The Lord is there to be by your side. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. He is the God who does not want to set aside your feelings, who does not want to ignore your exhaustion. He is the God who would like to journey with you even in the midst of exhaustion. At sa verse 6, ang sabi po dyan, ano po? Verse 6, ano po? Ang sabi po, David was greatly distressed. Sobrang distress siya. Alam mo pa, titignan mo yung mga gamit mo na pinundar mo, di ba? Titignan mo yung sasakyan mo, ano po? Tapos yung sa nating kapatid sa Panginoon, may bagong sasakyan. Tapos, napaso na pala yung insurance na tapat pa, grabe, ano po. You can imagine and you can feel bakit nagkaganito at bakit. Mga kapatid, mga minamahal, salamat sapagkat sa Diyos, hindi masama. Hindi masama ang magbukas ng ating nararamdaman. Alam ng Panginoon ang ating nararamdaman kapag tayo napapagod physically, mentally, and even emotionally. And that's the invitation of God. Come to me, all of you who are weary. Do not deny that you feel that weariness. Do not ignore that you feel that weariness. Ang sabi ng verse 6, David was greatly distressed. Bakit kayo hindi manghihinayang sa mga pinundar mong gamit na mulutang-lutang? Tapos nagkasakit pa, ano po? We cannot set aside all of this. Because the Lord Jesus Himself is not setting aside your pain and your hurts. As a follower of Jesus, He said, come to me, all of you who are weary. Sabi ng verse 6, David was greatly distressed, but David found strength sa bandang huli. But David found strength. Kangino? In the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa buong isang linggong ito, ano po, ay dadalaw-dalawin tayo ng panghihinayang. Pag nakikita natin, ano po, bagaman tayo nangingiti, bagaman tayo ay natatawa pa, at tingnan mo nga mga Pilipino, baham-bahana, nakuha pang magdadive. Ano po? Naman, nakita niyo yung mga post sa Facebook, ano ba? Nakuha pa magpaanod at nagtatawanan pa, ano po?
At ang sabi, ang mga Pilipino, mataas ang resilience. Alam nyo, maganda yun. Pero yan naman ang sinasamantala ng mga politiko. Dahil mataas ang resilience natin, ayun, patuloy tayong ninanakawan sa mga pondong dapat sana ay ginamit sa laban sa baha. Abay binulsa. At ito ang patunay na walang pinatuwian ang bilyong-bilyong piso na anilay gagamitin laban sa baha. Mga kapatid, mga minamahal, ang pag-asa natin ay wala iba kundi ang ating Panginoon. Kaya importante po, this whole week, our pastors were tasked not just to visit and assess sino po sa mga kapatiran natin na naapektuhan, but I tasked them also to lead our kalakbay this week. For us to continue to mourn and express to God yung ating pong panghihinayang, yung ating pong kalungkutan. Mga kapatid, mga minamahal, isn't it wonderful that the Lord is concerned not only in your soul, but He is concerned even in your emotion, that you feel exhausted, you feel helpless. Ano po? He is there. He is there. He is with you. Siya ang tunay nating kalakbay. So we invite you to join our daily prayer, that we can continue to pray for ourselves and for the people who were affected, and for our nations. Psalm 62 verse 5 to 8, ang sabi niyan, yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Hallelujah. Sa Diyos tayo magpahinga. Sa mga panahon dinadalaw ka ng panghinayang, sa mga panahon dinadalaw ka ng kalungkutan dahil sa itong mga pinundar mo ay nawala at nasira, magpahinga tayo sa Panginoon. Sino ho mga binaha? Pwede bang taas ang kamay? Pwede bang tumayo yung mga binaha? Yung mga binaha. Ayan. Sige po, ayan. Wow. Madami, Wow. Kayong mga nakaupo na hindi binaha, manatiling nakatayo yung mga binaha, pwede bang iunat ninyo ang inyong kamay patungo sa mga binaha? Stretch your hand towards them. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat you have a standing invitation to all of us, especially to those who are standing right now in behalf of their family, Lord God, na naapektuhan ng matinding pagbaha. Sa mga panahon na sila ay nanghihinayang, nanghihina, nalalata, Panginoon, yakapin mo sila. Even as you stretch our hands upon them and towards them, we pray in the name of Jesus na yakapin mo sila, Panginoon. Salamat for you are inviting them to come to you, Lord God. And they will be refreshed by your presence. They will be refreshed after they poured out their hearts upon you. Tanggapin ninyo ang kalakasan ng ating Panginoon, ang kanyang yakap. In Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Tapikin niyo po yung ating kapatid. Tapikin. Praise God. You may now be seated. Praise the Lord. Hallelujah. And this Saturday, we would like to call for an hour of prayer. Sa Matthew chapter 26 verses 40 to 41, nakita ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad. Sinama niya. Sabi niya, dito kayo at ako'y magpe-pray lang. Sapagkat dadaan siya sa matinding pagsubok. Pagbalik ng Panginoon, nakita niya yung kanyang mga alagad natutulog. Pakitignan mo ay katabi mo kung natutulog. Yan. At ang sabi ng Panginoon, tulog na naman kayo. Hindi ba kayo pwede makipagpuyat sa akin kahit isang oras lamang ng pananalangin? Something great is happening when we pray together, especially an hour of prayer. Kaya sa Sabado po, we invite you sa atin pong CTFP, let's pray together. Because our hope is in the Lord alone. Ang sabi po ng Isaiah 31:1, woe to those who go down to Egypt for help, who rely on horses, who trust in multitudes of their chariots and in the great strength of their horsemen. But do not look to the Holy One of Israel and seek help from Him. Mga kapatid, this is the time for us as a church, as a nation, to come to God and say, Lord, we would like to pour out our hearts to you.
our disappointment, not only sa mga nasirang mga gamit, kung hindi sa bansa natin, naharap-harapan tayong niluluko ng mga nakaupo sa pamahalaan at nakakaligtas silang hindi natin pinapanagot sa kanilang mga pagnanakaw. Kaya ganito ang nangyayari sa ating bayan. Mga kapatid, let's come to the Lord in prayer. Ano po? Sapagkat ang Panginoon natin, ang siyang kikilos, ano po? Mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 9, ang sabi po ay ganito, "But this happened, that we might not rely on ourselves, but on God who raised the dead." Ang mga pangyayari ay nangyayari para paalala sa atin na huwag tayo kung kay kanino umasa, kundi sa Diyos lamang. Can I hear louder, amen? Sa Diyos tayo aasa. Siyempre, kapag tayo nangangailangan, parang gusto natin, Lord, sino kaya darating para magbigay sa akin ng pera? Okay lang yun, ipag-pray natin yun. Pero more than anything else, we can rely on the Lord alone. Hallelujah. Pangalawa po, ang imbitasyon ng Panginoon is an invitation to be restored. An invitation to be restored. Ang sabi niya po dyan, all of you who are burdened. Not only those who are weary, but those who are burdened. What is the meaning of burden? Ano po? Ang sabi ng Panginoon, ano po, I will give you rest. When you are weary, come to me. Pour out your heart. Be honest, be open. Don't deny it. And I will give you rest. But secondly, those of you are burdened. What is the meaning of burden? Burden is carrying heavy, ang bigat, heavy load of responsibility, heavy load of duties, heavy load of obligation like financial obligation or even guilt. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin, mga kapatid, ay simple lamang po. Tayo po ay may mga dalahin, may mga pasanin. At kailangan nating lumapit sa Panginoon sapagkat Siya ang tutulong sa atin sa ating mga pasanin sa buhay, sa ating mga dalahin. Kaya kailangan pinagpe-pray. As you pray, you will be rested in the Lord and you will be restored. Hallelujah. God will restore your strength. Kaya importante po, hindi lang pinopour out yung disappointment at yung ating mga lungkot. Kailangan isabihin mo rin kay God ang iyong mga kahilingan. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, iba-iba ang galaw ng kamay ng Panginoon. Sabi nung inawit natin kanina, ano po? Aantay namin ang galaw ng iyong kamay. Mga kapatid, we can open up to God. We can open up to the Lord, our prayers, our burden. Ano po? Ano ipasanin mo ngayon? Ano ang kabigatan mo ngayon? Ano po? Sabihin mo yan sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay, ano po? Ang Panginoon ay tapat, nangangako. At in fact, ang sabi ng Panginoon sa Galatians chapter 6 verse 2, carry each other's burden. One of the ways for God to help you carry your burden, nagpapadala siya ng, ano po? Nang tutulong sa iyo na magbuhat ng iyong pasanin. Hindi kayo pupunta ko kay Panginoon para humingi ng tulong. You call upon God and God will send someone to carry your burden. Hallelujah. How many of us have experienced na mayroong pinadala ang Diyos na tumulong sa atin sa trabaho, sa kabuhayan, sa tirahan, o sa problema natin, na may pinadala ang Panginoon na instrumento? Can I hear louder amen? So yun po, yun ang kagandahan when you pour out to God your burden. When you open up to God your burden, hallelujah, God will send someone to help you. Kaya sa Ecclesiastes 4:9-12, sabi, mas maganda yung maglakbay kang may kasama. Do not isolate yourself sa panahong ito ng problema. Huwag kang magbukbuk. Ano po? Continue your lives with your friends, with your relatives. And God will send someone to help you carry your burden. Huwag mong sarilinin. Nandiyan ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sarilinin. Ilapit mo sa Diyos. At kung may papadala ang Diyos na tutulong sa iyo, welcome them. Ang ayaw ni Lord, yung kung kanino kahingi ng tulong, ano po? Pero yung welcome, ang anumang tulong na ipapadala ng Panginoon. Alam nyo, Diyos ay gumagamit ng iba't ibang instrumento. Ano po? Tulad ng isang matanda na binabaha na sila. At dahil binabaha, nagpadala ang gobyerno ng
rescue na truck. Tatang, mababahan ho kayo dito. Kailangan ho namin kayo rescue. Sabi niya, hindi. Nanalangin ako. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. Tumaas na po. Umabot na doon sa bubong. So yung matanda, umakit sa bubong. Nagpadala ang gobyerno ng mga bangka. Tatang, mamamatay kayo dito. Halika na ho kayo. At sabi niya, hindi. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. So tumaas na po yung baha. Kaya napilitan siya umakyat doon sa puno sa tabi ng bahay niya. At dumating ang helicopter. At tatang, kumapit na kayo dito sa Blue Bed. Ililigtas namin kayo. Sabi niya, hindi. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. At tapos namatay. Matanda. Kaya sa langit, nagpunta agad sa complaint desk. Sabi niya, bakit naman ganun, Lord? Pinagmamayabang ko pa naman. Ako ililigtas mo. Mamamatay din pala ako. Bakit naman ganun? Ang sabi ng Panginoon, ikaw kasi. Nagpadala nga ako sa iyo ng truck. Nagpadala ako sa iyo ng bangka. Nagpadala ako ng helicopter. Ayaw mo eh. Ano magagawa mo? Ano magagawa ko? Tinanggihan mo. Mga kapatid, nandiyan ba kayo? Ang Diyos ay nagpapadala. Kaya lang pag nagbukmuk ka, pag nag-isolate ka, hindi mo makikita yung kamay ng Panginoon. How many of you are excited sa kamay ng Panginoon sa gitna ng trahedya ang dinaanan natin? Excited na makita ang kamay ng Panginoon. Can I hear a louder amen? Pangatlo at panghuli, ang sabi ng Panginoon, come to me. This is an invitation to be revived. Revive. Refresh yung emotional exhaustion natin. Tapos restored dahil bibigyan ka ng Panginoon ng paraan upang ikaw ay malampasan mo ang problema. And revive. What is the meaning of this? Look at verse 29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. What is this yoke? Alam niyo po, sa Korinto, ang sabi, do not be unequally yoked with unbeliever. This yoke is about the need for us to learn to walk in intimacy with God. Sa mga pagsubok na dinadaanan natin, mga kapatid, mga minamahal, this can become instrument para tayo ay lumakad in intimacy with God. And that is the invitation of the Lord. The Lord wants to revive our soul. Hallelujah. When your soul is revived, ladies and gentlemen, no trials, no problems in life can bring you down. Kaya sabi ng Panginoon walang tukso, pagsubok na dumating sa iyo na hindi mo makakaya. Kalakap nito ay ang kalakasan para mapagtagumpayan mo lahat ng ito. Hallelujah. Diba? Sabi ng Panginoon, magpuprovide ang Panginoon ng way. Hallelujah. God will provide a way. God will provide the way. When you study that word way, that is actually the same word used when Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Which means, in the midst of your problem, the way is with you. And He wants you to walk in intimacy with Him. So sa gitna ng problema, mga kapatid, mga minamahal, more than anything else, we want to be intimate with God. Hallelujah. We want to walk closely with God. We want to walk intimately with our Lord Jesus Christ. And only then can our soul be revived. And when our soul is revived, no problem can put you down. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. He cannot move it. Amen ba kayo doon? Hindi pa kayo nag-amen, tutuloy ko. There is no storms too dark. God cannot soothe it. Amen? Ayun, nag-amen na. Gusto na ako huminto. If He carried the weight of the world upon His shoulder. Sabi mo sa katay mo, I know my brother that He would carry you. Problems, ladies and gentlemen, can become God's instrument to invite you to walk
intimately with Him. Sapagkat kuminsan we are so attached with the blessing and we are no longer attached with the blesser. And this can be a way for us to walk closely with Him. My yoke is easy. The yoke refers to intimacy, the intimate walk with our God. Hallelujah. At sabi niya, my burden is light. If the yoke refers to mandate, which is intimacy with Christ, this burden, which is light, that God would like you to carry, is actually the obedience-based discipleship. Go and make disciple of all nations. Mga kapatid, even in the midst of problem, when Apostle Paul was arrested, he was beaten up unfairly. Doon sa kulungan, he continued to worship God and he continued to share the gospel. Kaya pati yung jailer ay nakakilala sa Panginoon. Hallelujah. Yes, we can talk about our problem. But after that, it's time to talk about our Jesus. Hallelujah. Can I do amen? Our Jesus, who is our hope. Who is our blessed hope. Hallelujah. Yan ang dahilan. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, ano po, pag nagpakasipag ka sa paglilingkod, hindi ka matitinag. Pag nagpakasipag ka sa paglilingkod, hindi ka mabubuhal. Hallelujah. Mga kapatid, sometimes we carry burden that no longer belongs to us. There are things that are out of our control. When that's out of our control, that is not a burden for you anymore. The burden, ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added unto you. Kaya po sa Saturday, after our 1-hour prayer, magtutuloy natin yung ating 1-minute gospel witness, witness. So that as we continue to minister to our loved ones, we can share to them our blessed hope. And He is none other than the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, sabi ng Panginoon come to me, all of you who are weary and burdened. Come to me, all of you who are weary and burdened. My yoke is easy. Whether in plenty or in wants, walk intimately with Jesus. Can I hear amen? Whether in trouble or in blessing, walk intimately with Jesus. And you will be reviving your soul na kaya mong harapin ang mga pagsubok ng buhay. At ito mahalaga, His burden is light. What is His burden? For you and me to usher more people to Jesus sa gitna ng problema natin, sa gitna ng pagsubok. This is the same invitation ng Panginoon, the word ng Panginoon na sabi niya sa mga disciple, come, follow me. Come. Not just come to me, all of you are heavily laden. Masabi ng Panginoon, come, and I will make you fishers of men. Hallelujah. Mga kapatid, as we seek Him first, He will simply add back to us. Katulad ni Job, sa kanyang patuloy na paglakad, intimacy with God, at sa kanyang patuloy na pag-focus sa Panginoon, sa bandang huli ng Job, dinagdag at binalik ng Panginoon sa kanya ng doble ang mga ninakaw ng demonyo. Mga kapatid, will you trust the Lord na kaya niyang ibalik ng doble ang mga nawala sa iyo, ang mga ninanakaw ng kaaway sa iyo? Tayo muko at tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, narito ang iyong mga anak.